Kayo guys, sa panahon ngayon, tingin nyo ba sapat pa rin yung sahod para mabuhay? Sorry. Bigla to ako. Siyempre hindi. Ako for me hindi. Kasi siyempre meron naman akong experience. Yun nga student pa lang ako ngayon. Tapos, although almost 3.5 years na akong nag-work, sa sarili ko pa lang, parang hindi na sapat kahit minimum wage. What more yung mga taong may pamilya, may anak, may binubuhay, at saka may talagang pinaggagastosan na kailangan talaga. Mas marami pinaglalaanan. Oo, kasi kung ako, magastos lang ako, kaya hindi siya sapat. Pero what more yung mga nangangailangan talaga. Pinagagastosan talaga. Oo, at may pinaglalaanan talaga nung sahod nila, di ba? Ako rin, kahit student rin, parang, alam mo yun, parang pag nagtitingin ka sa paligid, makikinig ka lang sa mga nangyayari sa paligid mo, makakita mong nahihirapan talaga yung tao mag-keep up. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Hindi sumasapat yung sahod in a sense na kahit sarili mo lang yung pinapakain mo, kumbaga, sarili mo ang iniintindi mo, mahirap na siya. Paano, sabi nga ni Ate Isip, what more kung may mga tao ka pang binubuhay? Tsaka hindi mo naman kailangan na ma-experience siya first hand para malaman mo na kung sapat pa or hindi. Kasi pwede ka nang mag-observe sa surroundings mo, sa balita, sa mga kakilala mo, sa na-experience nila, tsaka sa sa nangyayari talaga sa sa bansa. Kahit sa family, magi-start yun, di ba? Yung tipong, pag may hiningi ka bilang estudyante sa magulang mo na may project ka, sasabihin sa'yo mismo, pasensya na, wala halos mabigay sa'yo. Kasi yung mga pangangailangan, mas naunang ma-priority kesa yung mismong ganap mo din sa school. Tsaka like me, hindi naman, itong buong fourth year ko, kasi graduating na ako dito, parang hindi na sila nagbibigay din talaga sa akin. Kumbaga, bahala na si Lord. Bahala na si Lord kung paano mag-proceed or magpapatuloy sa buhay, di ba? So, thankful na merong mga taong tumutulong para makapagpatuloy ka. Pero paano yung mga taong sila mismo yung magbubuhat sa sarili nila? Di ba? So parang lang to, di ba? Parang tipong nakikita natin na ngayon na lahat ng tao nagsusumikap. Pero parang hindi kailanman magiging enough yun para mapunan lahat ng kakulangan ngayon nila. O mapunan yung mismo mga pangangailangan. Kasi sabi mo nga paano natin maiisip na sapat yung mismong sahod para mabuhay? Kung wala pa man din yung sahod, hinahati mo na siya para sa iba mong pangangailangan. Tsaka yung yung living na tinatawag ba natin ay yung pakakain ka lang sa isang araw ng 3 beses. Okay na yun? Yeah, Okay na ba magsisettle yun? ka na ba doon? Magsisettle ka na ba doon, di ba? So parang ang living ba na sinasabi nila ay mabuhay ka lang na nakakain ka, may kuryente ka, may basic necessities kang dumating sa isang araw. Yun na ba yun? Yun na ba yung katanggap-tanggap para sa atin na way of living na gusto nating matanggap? Totoo. Kaya ngayong Labor Day, halina't pag-usapan natin yung iba't ibang tunay na kalagayan ng ilang mga manggagawa nating nakikita sa lansangan. Alam natin na mga nagtatrabaho, kilala natin na mga nagtatrabaho, pero kailanman parang hindi sasapat. Ito yung itong Labor Day, paano ba ninyo usually, is there a particular celebrations ba sa family tuwing gaganap mismo yung Labor Day? Kasi automatic pag Labor Day, walang pasok. Alam natin yan. Nung bata ako, minado ako, para siyang additional lang sa akin na na free day, game day. Kasi automatic, makakapaglaro ako. Pero, never ko naman nakita yung parents ko na parang maghahanda, kakain, isi-celebrate yung pinagpaguran, isi-celebrate siya bilang isang dakilang manggagawa. Di ba? Isi-celebrate mismo yung essence of being a worker. Di ba? Feeling ko kasi
simula noon-noon pa, na-observe ko lang growing up, yung Labor Day, yung way to celebrate the Labor Day itself for the labor workers is yung rest day. Kasi, kaya nga usually kapag may trabaho ka, instead of you go out or you celebrate, mas pinipili mong magpahinga kasi yun lang yung day na hindi ka magtatrabaho. Tapos gagawin mo lang kung anong gusto mo. Maglalaro ka, rest day mo, gagawin mo kung anong gusto mo. Kasi yun na yung pinaka-celebration. Kasi yun lang yung isa sa mga pahinga na magkakaroon yung mga manggagawa. Although, hindi lahat ng tao sa Labor Day hindi nagtatrabaho eh. Technically. Yeah. Kasi may mga iba talaga na kahit holiday, Papatusin Papatusin nila nila. yon. Kasi Kasi triple. Oo, kailangan Madalas, eh. triple pay. Yes. Di ba? Double pay. So those people who can afford na Hindi mag-work. magpahinga na lang. magpapahinga sila Magpapahinga. instead of doing some work. Yan. Ako naman nung bata ko, parang hindi siya big deal eh. I mean, hindi naman sa hindi siya sinaselebrate and such or parang hindi aware na meron ganon na nag-exist na Labor Day. Parang katulad lang din kay Ate MJ. Hindi siya binibigyan ng parang yung maghanda nga and such. Pero pag tumitingin, ako naalala ko nung bata ko, pag tumitingin ka ng balita, parang yung mga labor sectors natin, pag Labor Day, parang yung mga workers natin, bukod sa yung iba nagpapahinga, a big fraction of them ay pumupunta ng langsangan. Alam niyo naman yung minimin ko, di ba? Parang pumupunta ng langsangan para iparating na may Labor Day nga. Pero parang ano ba yung sinaselebrate natin sa araw na yun? Ano ba yung sinaselebrate natin ngayong araw na ka-celebrate? Anong purpose? Anong essence? Ano bang essence? So parang maraming mga issues when it comes to the labor sector na kinakalampag pag mismong araw ng Labor Day. Marami akong mga nakitang mga marginalized sectors actually hanggang ngayon na maingay pag araw ng Labor Day. Kasi feeling ko doon din mas magbibigyan ng boses din yung sektor na yon. Kasi walang ibang araw para ma-highlight sila eh. Parang yun lang yung time nila not to shine but araw nila para iparamdam sa mga nasa nakaupo na ito kami, sineselebrate natin to, pero ano yung tatatanggap natin? Yung parang tipong oo nga, nakalimutan ko din yan. Yung tipong automatic yun pag Labor Day. Yung mga manggagawa, especially yung mga tinatawag mong sektor na yan, o yung mga grupo, for example, yung sa grupo ng jeepney, yung mga ang celebrations nila, ginagamit nila yung oras para magprotesta. Para magkaroon ng boses, ginagamit nila yun as a platform na yun yung araw na yun. Kasi yun lang naman yung mapapakinggan yung mga hinaing nila eh. Technically. Pero, hinaing na naipon mula noon pa lang. Di ba? Na hanggang ngayon, napakabagal ng tipong pagtugon. Kasi nga hindi nga naiintindihan kung paano ba talaga dapat tugunan. Kasi, ito lang yun, parang tipong, yes, may holiday ka nga. Pero, hindi naman nabibigyan ng tamang pagkilala yung mismo mga bawat manggagawa. Di ba? Kasi, yung iba hindi naman afford para magbigay ng celebrations o para magkaroon ng handaan. Pero, di ba dapat ang Pinoy, especially the culture of the Pinoy, di ba? Kahit walang-wala nga tayo, kahit Pasko, basta merong maihanda, meron at meron tayo eh. Di ba? Pero bakit yung mismo mga manggagawa, hindi ganun kabigat yung mismong pagkilala? Di ba? Kahit anong sabihin natin, gaano karami yung mismong aktibidades na nakikita natin, hindi siya enough. Kasi, yung recognition, for me, just a merely plain recognition. Kung wala namang, hindi naman siya nagtatranspose dun sa idea na dapat na ibabalik ng tama o nasusuklian ng tama yung mismong mga nakikitang effort ng bawat isa. Parang ano lang din yan. Kung noon, pinaglalaban natin yung bawat karapatan mula nung nagsimula pa lamang, kahit bago pa ako pinanganak, kahit yung tingin ko, lumang mga panahon pala, pinaglalaban yung karapatan.
Ganon din naman yung tingin kong pinaglalaban din ng bawat manggagawa. Lahat meron, yung iba na natili na lang siguro na wag na magsalita. Tiniis na lang. O kumbaga napagod na lang din mag-voice out. Kasi kung yung mga tao ngang laging nagsasalita parang hindi naman din nabibigyan ng importansya o pagkilala yung mga salita at boses na binibigay nila Di ba? What more yung simpleng ikaw? Ganun na yung minsan nagiging mindset Magbibigay pa ba ako ng effort? Oo o hindi? Tsaka ano rin, parang sa tingin ko rin, kumbaga kaya nagkakaganoon, marginalized sector sila Siguro yung mga taong hindi directly naapektuhan Yes. nung mismong bagay na yon, parang hindi naman sa minamak. Kumbaga, nagtataka siguro sila, bakit kayo nandun sa lansangan? Or bakit pag ganitong araw na to, nagreklamo kayo or what not? Ano bang ginagawa ninyo dyan? Parang hindi nila naiintindihan kung ano yung pinatutunguhan nila. So, parang ang nangyayari tuloy, feeling nila, hindi sila naiintindihan ng kapwa nila. Kasi ang tendency kasi nun, tayo-tayo lang, kumbaga tayo-tayo lang din yung nagka-cancel out ng mga sarili nating prinsipyo. 'Di ba? Kasi parang yung sector na hindi naapektuhan at yung sector na hindi naapektuhan nagka-clash. To the point na hindi na iisip ng mga sektor na hindi naapektuhan directly. Paano pag dumating yung puntong naapektuhan ka na rin ng sitwasyon? Lahat Yun tayo nga apektado. Yun nga sana yung sasabihin ko kanina kasi it doesn't mean na hindi nangyayari sa'yo is hindi na siya nangyayari. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya na-experience, hindi na siya nag-exist. Bigyan ko kayo ng example. Go. Nung o-open ko na yung topic sa fuel. Oh yeah. Sa fuel. Kasi may nakita akong issue sa social media. Kaya minsan hindi na ako nagbabasa sa social media kasi sobrang dami nangyayari. Pero may nakita nga ako dito na madaming nagsasabi na may car sila, meron silang sarili lang transportation. Tapos yung mga taong yun nagsasabi na puro kayo reklamo, ganyan-ganyan, wala naman kayong magagawa kung tumaas yung ano. Ano magagawa? Nagkaroon ng world war, nagkaroon ng ganito. Syempre, tataas yung gas. So, ano magagawa mo? Kaysa magreklamo ka, tanggapin mo na lang yung nangyayari, ganyan-ganyan. And, yun kasi is hindi nila na-experience. Sa other side ng coin, paano naman yung mga drivers, jeepney drivers? Paano naman yung mga tricycle drivers na yun yung parang bread and butter nila para mabuhay sila ng pamilya nila? So, parang for me, kung hindi mo naintindihan yung POV ng ibang mga taong affected dahil lang hindi ka affected, dapat huwag kang maging insensitive na magsabi ng mga ganong bagay. Wala Yun nga yung sinasabi ni Brian, di ba? Yung tipong kapwa pa natin yung mismo magiging cancer ng mismong ibang tao. Kasi yung tipong magsasabi sila, kalat na kalat lagi yan kay social media ang nang sasabihin nila, bakit kasi hindi kayo nagtrabaho ng maayos? Di sana meron kayong backup plan para in case na mangyari mga ganitong problema. Una sa lahat, hindi natin inaasam na umabot sa ganitong klaseng problema. Bakit? Pagdating sa mga ganyaning tungkulin o usapin, hindi naman dapat ang normal na isang tao ang haharap nun Kaya nga tayo may mga namumuno, 'di ba? Technically, kasi sila dapat yung nag-aasikaso para matugunan yung mismo mga problema na yan. Kasi hindi natin na siya control Yes. Parang wala na tayong magagawa wala na. Kasi hindi natin siya kontrolado. Pero, hindi pwedeng i-accept lang siya. Hindi mo siya pwedeng i-accept lang kasi hindi ka affected. That is why may yung mga taong affected, nagvo-voice out sila. And if that's their way para ma-heard sila, let them be, di ba? Kasi yung tipong nangyayari ngayon, katulad ng sinasabi natin, hindi kagustuhan ng lahat yan. Di ba? Pero nangyari yan dahil kung ano ang desisyon mismo ng namumuno. Technically, hindi naman magkakaroon ng ganyan kung wala naman naging gera. Di ba? Bakit ba nagkaroon ng gera? Dahil sa isang malaking hindi pagkakaintindihan. Di ba? Kaya nga sinasabi nila, di ba? Hindi ba kayang idaan sa magandang usapin? Hindi nila dinaan yun doon. Kasi nga, ang nilalatag natin doon, ano ang matimbang, saan tayo pinaka makikinabang.
Di ba? Kasi kung hindi papabor sa atin, may ibang solusyon sila, which is yan ang nangyari. Hindi nila, at alam naman nila na aapektuhan ng buong mundo technically, hindi lang naman tayo. Pero hindi pwedeng doon tayo matapos. Kasi alam naman natin maapektuhan eh. But, dapat ang kasunod kasi nun, ano ang kailangan tugon? mong gawin? Yes. 'Di ba? Anong tugon sa ating mga pangangailangan? Sino ang dapat tumugon? Sino ang dapat umaksyon? Kasi yun yung pinakapunto. 'Di ba? Pagdating sa global issues, ang simple mamamayan, wala namang magiging boses. 'Di ba? Ano gagawin natin sa social media? Magkakalat lang din naman tayo ng mga dagdag na negatibo pagdating sa mga ganong bagay. Nagiging negatibo siya para sa ibang tao kasi hindi naman nila nakikita yung mismong hirap niya para sa kanila. 'Di ba? Kaya nga sinasabi, 'di ba? They are being insensitive pagdating sa pagbibigay ng mga ganong comments, mga ganong bagay. Kasi kahit anong sabihin natin, lahat tayo affected, pero hindi lahat ng tao handa para sa ganyang klaseng mga problema. Tsaka even if affected lahat, let's say buong Philippines or buong bansa affected, each mamamayan, each mamamayan, iba't iba sila ng level ng pagiging affected. Pwedeng affected tayo kasi tumaas yung bilihin, pero afford natin. Pero yung iba, pag tumaas yung bilihin, hindi to the point na hindi na nila talaga afford. Kumbaga kung tutuusin, dumating na nga sila sa punto tatlong beses kakakain eh. Nagka-problema ka ng ganito. Like for example, nakikita natin, ilang jeepney driver ang nagtiis na hindi na lang pumasada. Meron pa tayong nakita sa social media. Isang dating jeepney driver, asa na siya ngayon? Nasa tabi na siya ng lansangan. Hawak niya mismo yung tulak-tulak na ang ginagawa niya, nag-aano siya sa mga ibang tao na bayaran siya para itutulak at tutulungan siya sa ibang Saan siya natutulog? Tabi mismo ng kalsada. Dating siya driver, bakit? Kasi hindi niya na-afford para magbayad mismo. Nung tinatawag natin na renta doon sa mismong Diba? Yun yung mga nagiging punto. Kung hindi siya makaka-afford, isipin mo, tatakbo, ibabiyahe mo ngayon. Yung ibabiyahe mo ngayon, pambayad pa lang nung mismong boundary mo. Yeah. 'Di ba? Boundary pa lang, hindi mo na mapuno, hindi mo na maubos. Last time, galing kami ng meeting. Kami mismo, galing kami ng meeting. Anong petsa pa lang, 9:00, wala nang masakyan. Yes, hirap na makasakyan. Hindi yun yung usual. Bakit? Kasi kailangan din namin maintindihan na mas pinipili na lang nilang wag nang bumiyahe ng ganon at magtiis dun sa ilang pasahero. Kasi nga, lugi din sila sa gasolina. Pag pinasada nila, kailangan pa nila maganda pang boundary. Titiisin na lang nila yung mismong pugpog pawis at yung mismong nagiging pasakit nung mismong arawan. At least, may sureball silang mga magiging pasahero. Di ba? Kasi, ito lang yung tanong natin pagdating dito sa mga problema na to eh. Kung ito lahat ng problema, ang tanong, nakasya pa ba yung sahod? Kaya pa bang masolusyonan? O may sagot pa ba doon na positibo? Pag tinanong ka, kasya pa ba yung sahod mo? Madidinig mo pa ba yung yung minimum na manggagawa, na minimum wage earner lang? Enough pa ba sa kanya yun, literal? Ako siguro babalik ako doon sa sinabi mo ate kanina na ano ba yung mga solusyon na binibigay sa atin ng mga namumuno. Kasi marami ako nakakita din sa social media na ano ba yan, puro asa na lang sa ayuda. Yeah. Sino ba yung nagpanukala ng ayuda system na yan, di ba? So sila yon. So masisisi mo ba yung mga taong pipila ng pagkahaba-haba para sa ayuda? Kailangan nila yun eh. Di ba? So parang, bakit mo sisisihin yung tao na pumipila ng pagkahaba-haba? Actually, may balita pa nga nun, di ba? Parang, rest in peace po, namatay siya habang nasa Pila. Really? Jeepney driver din siya. Sipin mo, tirik ang araw. Ang araw, Ilan sa mismong mga jeepney driver natin, senior citizens na. kaya nga, Pero nagtitiis sila kumayod. nagtitiis sila kumayod parang, pero yung mga comments makikita mo, bakit kasi, ilan sobrang insensitive na, ano ba yun, bakit pa kasi pumila ng ganito ganyan, bakit pa ganon, puro na lang umaasa sa ayuda.
masisisi mo ba sila? Na parang Kung yun yung nila. yun yung binigay na solusyon. Na technically, isa lang siyang Short term. short-term na solusyon dun sa Long term na Alam mo yung parang si yung tipong meron kang 8 inches na sugat, mismong hiwa, ang binigay sa'yo band-aid lang na maliit. Di ba? Pipiglas at pipiglas yun. Kasi hindi niya naman kayang pagalingin ng buo yung mismong naging sugat mo eh. Kaya hindi talaga sasapat yung sahod. Technically, kasi yung tao nag-iisip na ng way para mapunan yung kakulangan na yun. Kumbaga, nag-iisip na sila ng alternatibo o kumbaga, parang hindi na nga parang hindi na lang naghahanap ng alternatibo eh. Iniiwan na nila yung nakasanayan nilang trabaho para maghanap pa ng ibang paraan para kumita. Kasi kung tutusin, yung oras na nilaan din naman nila doon, pwede naman nila ibiyahe yun eh. Pwede naman nila ipasok doon sa oras na mismong usual na trabaho nila. Pero tinitignan kasi nila na additional kong pangangailangan to, yung matutugunan nito yung iba ko pang problema. Makakatulong pa to sa akin. Yun kasi nagiging problema natin na tingin ko dito sa gobyerno na meron din tayo. I mean, still pa rin naman, nandun tayo sa side ng hindi natin sinasabi kung ano ang side mismo ng kabuuan. But ito kasi nagiging epekto, 'di ba? Na yung maliit na klase ng problema na mga solusyon na binibigay sa napakalaking problema ay hindi talaga sa aangkop. Hindi siya kailanman magiging, alam mo 'yun, magiging tugmang solusyon. Kasi tutuusin, nung nilatag ang programa na 'yan, it is intended para dun sa mismong low earners mismo, yung Marginal. yung mga tao na yun na hindi naman talaga, kaya nga meron silang particular requirements na inilatag kung para kanino lang yan, naaangkop Ang problema, dahil sa mga connections, kahit Yes. hindi qualified, Diba? Wala pa man din, alam mo na kung kanino mapupunta. Inaasahan mo na. Because of, still, pumapasok pa din yung mismong corruptions, kahit anong sabihin natin. Tsaka yung corruption itself, hindi lang naman kasi siya in terms of Money. politics or money or government. It can happen even in your own home or own Circle of friends. circle or own, alam mo yun, kung saan ka, community, diba? Di lang siya talaga about purely politics. Kasi once na, ayun nga, for example, tumatanggap ka ng ayuda ng hindi ka naman pala qualified. and Aminado aware ka. Diba? Diba? Corruption yun. It's an example of corruption. Kasi, Di ba? Aminado ka na hindi ka naman dapat nandoon kasi hindi ka naman isa sa mga taong dapat mabigyan nun. Pero, andong ka. Kasi pumapasok yung term, nangloloko ka. Di ba? Nagpapanggap ka. Na mismong ikaw, sakop ka nung mismong tinatawag nila na requirements o target ka nung mismong programa na yun, which is wrong. True. 'Di ba? Kaya nga bumabalik dun sa unang topic ay sa unang problema natin. There is a lot of ways, there's a lot of solutions na nilalatag nila. But the problem there is yung implementations ba tama? 'Di ba? Yung tao ba na nag-i-implement is alam ang ginagawa, alam ang tamang gawin, alam kung sino at paano ang paggawa, alam kung sino ang dapat mabigyan at hindi dapat mabigyan. Kasi kung ikaw maninindigan ka, no, hindi ka pwede dito. Hindi, may problema ako, may sakit yung mama ko. Apparently, hindi ito yung programa na tutulong para sa iyo. 'Di ba? parang change starts within yourself. Hindi tayo pwedeng yung changes The problem there- umasa sa Yun nga yung nakataas lang. Dapat all throughout May yan. ginagawa ka din sa sarili mo. Hindi ka pwedeng As ganun ng ganun. individual. Kaso, sinasabi ko nga bumapasok dito yung gaano man tayong maghirap. Yung sabi ko nga, di ba, kahit gaano ka kasipag, pero yung opportunity, hindi ibinibigay sa lahat. Kahit nga sa mga license na ng mga professionals, pag sinabi mong
yung connotation nila, CPA, engineer, ano na yan, mayaman yan. Matik agad. Hindi yun, hindi, wala yun sa kung Pinagtapusan. license ka or sa pinagtapusan mo. At the end of the day, nasa job opportunity pa rin yun eh. Kung ikaw, swerte kang nilalang at nakatanggap ka ng maganda-gandang opportunity or job, maswerte ka. Pero, what if yung iba, may mga ibang nga dyan na tao na masipag talaga sila sa masipag, matalino sila, skilled sila, pero wala silang ganon na kagandang job opportunity na nakukuha. At wala silang masyadong connections. Diba? 'Di ba? In reality kasi nangyayari yan eh. Yun yung sinasabi natin eh. Sometimes, kahit anong effort natin, hindi enough yung will. Kasi hindi naman equal yung pagbibigay ng mismong opportunity. Or minsan, alam naman natin na may ginawang programa na masolusyonan yung mismong ito. Ito na yung opportunity. Pero hindi nga ibinigay. Hindi nga in-implement ng tama. Yes. Tsaka ang nakakasad lang din, nakakasad na nakakainis. Bata pa lang ako, yung same na issue na pinag-uusapan natin, employment, unemployment, Yes. corruption, Elementary pa lang ayuda pinag-aaral. system, nepotism, lahat. Bata pa lang tayo, naririnig na natin siya. Sabi nga ni Ate MJ, meron maraming mga solusyon, or kung may solusyon man sila in-implement before na hindi nag-work, sana hindi na nila ginagawa up to this point. Naganap sila ng paraan na mas effective na way, mas feasible na way para masolusyonan yung problema. Hindi yung kung ano yung problema decades ago na ginawa nila ng solution before, ito na yung ginawa nila dati, ito pa rin yung ginagawa ngayon. Parang we are a developing country pero walang development when it comes to dealing with such things. Yun yung point eh. Walang development kung gano'n. Di ba? But, categorically, nandoon tayo. Nakakategorize tayo doon. Kasi up until now, hindi mo matatapos na developing country ka na lang. Yeah, no? Parang yung mga sa Pilipinas, sobrang dami. Ang yaman-yaman natin sa resources eh. Ang dami nga eh. Sobrang dami nating resources, pero hindi natin siya nagagamit Napapakinabangan at ng tama. napapakinabangan ng tama bilang mga Pilipino. Hindi. Tingin ko may tayo doon eh. Nagagamit ng tama ng mga maling tao. Maling tao. Kasi sila ang nakikinabang. Yeah. 'Di ba? Sila nga umuubos eh. 'Di ba? Yun yung point eh. Pati yung yun? Crab mentality ba yung tawag doon? Yung mas in favor ka sa pag-support sa ibang Pwede. ang tawag Nagigets nito? kita. pag-support sa ibang, kunwari, buyer ka. So, instead of supportahan natin yung mga local Sisiraan products. Hindi. Ano? Instead of purchasing our local products, mas nagpo-purchase tayo sa mga foreign products. Mga ganun. So, So, ingrained na siya sa... Tingin ko yata hindi siya club mentality kasi Neo-colonialist what if, na siya. yes, Oo, what if kasi, yun yung naging problem, what if, mas mura. yun na nga ang point. Bakit? Ito, nakakatawa Bigas, guys. for example. Ito guys, nakakatawa. Kasi, pwede ko ikwento. Go. Yung flight. Okay, yeah. Kasi, ayun nga, tumitingin kami ng flight lately sa out of the country and sa Visayas region. Nag-check kasi ako ng flight papuntang Leyte nung nakaraan. Tapos ang mahal. Gaano ka Nasa- mahal? Nasa 10,000 to 15,000. Pwede ba i-reveal? Hindi, basta tayo hindi na. Basta tayo nag-check, wag na. Okay, sige. Basta 10 to 15,000. Tapos, eto na. Magbubook kasi kami. Sabi namin, sige, magbook tayo next month sa out of the country at MJ. Tapos yung pagtingin namin, nasa kalahati lang ng price. Hindi. Nagulat kami Literal, kasi... no, hindi lang kalahati basta. Nasa one-fourth. Hindi ba mas madami one-half? Hindi. 1/4 nung mismong total price nung more than. Parang 200%. Hindi nga yun. Ay, mali pala yung Hindi term nga ko. yung one-fourth. Mat kasi. Sige, 80% ganun. Basta 80% ng price. Mas mura siya ng 80%. Yun na lang guys. Mas mura siya ng 80%. So sabi namin, bakit ganun? Mas mura pa yung flight papuntang ibang bansa kaysa papuntang ibang lugar sa Pilipinas. And actually, ang dami ko ding vloggers na nakikita na ganito sa social media na, bakit ganun? Sa Pilipinas, sobrang mahal ng mga tourist spots, yung mga local products, ang mamahal kaysa sa pangbanyaga. Wala eh.
doon kasi pumapasok, eto ha, let's be honest, doon kasi pumapasok na yung mga idea na sinasamantala na rin kasi ng lahat. Una sa lahat, kahit anong sabihin natin, Business. una, may travel tax. Diba? Ang laki ng travel tax. Nagulat ako Diba? nang nag-book ako ng flight. Itong last lang. Oo, ang laki. laki. Yun yung point ko, di ba? Yung tipong, naiintindihan ko na the tax itself, meron tayong mga pinaglalaanan yan. Pero, enough ba? Hindi nga natin makita kung saan napupunta ng matino sa dami na naging kontrobersya ng mismong lumalabas. Tapos, etong mismong senaryo na natin nagiging problema ng travel tax, hindi man lang magawang solusyonan o hindi man lang mabigyan ng tamang, alam mo yun, tamang panawagan para lang maintindihan. Meron ako nakita at narinig mismo na pag ginawa nyo tanggalin ng travel tax, nagkakamali kayo at mawawalan kayo ng ilang bilyon na bilang tulong mismo sa buong kabuuan ng programa ng gobyerno. Aba, katotohanan yun. Pero hindi nyo ba naisip na tulong yun? In terms of particular country within the Asia itself, we are the only country na may travel tax na ganyang kalala. Kalaki. Di ba? So, Hindi lang travel tax, tayo lang yung may mga may mga, ewan ko, mga kung ano-anong tax. Mga hidden charges. di ba? Kung ano-anong tax ang meron tayo. Na yun na yung nagiging sistema. Asan ang solusyon? 'Di ba? Asan yung pwede natin mabigyan mismo ng tulong? Like for example, hiningi natin ano ba yung mga basic necessity ng bawat isang tao? 'Di ba? Pagkain, Education. renta. 'Di ba? Pagkain, renta ng bahay, yung mga gamit sa bahay, ano pa ba? Education. Allowance. 'Di ba? Ang dami. Pero pagdating dyan sa mga senaryo na 'yan, dapat ang tinatanong natin may pumapasok, hindi na nga natin iniisip ano yung personal natin pangangailangan Kasi ang mindset muna natin, lahat 'yan dapat mapunan. The problem is, enough ba? Kaya yung tinatanong ko, 'di ba, enough pa ba yung sahod para mapunan lahat 'yon? Sa taas ng bilihin ngayon, yun yung sinasabi natin, nung pumutok ang issue mismo ng global crisis, tungkol dyan sa mismong oil crisis na yan, lahat nagtaas. Gasolina, pagkain. Bakit? Mga transportation. Nakikita ko nga ngayon, yung ibang probinsya, anong ginagawa nila? Itinatapon na lang yung mismong ibang gulay nila. Bakit? Hindi Hindi nila na afford na natatransport. i-deliver. Kainis na naman. Diba? Kasi, Noon pa yun ang problema. Yan bagay na yan. Oo, Kung natuunan ng programa para biglan masolusyon. O ako na aangkat niyan. 'Di ba? sayang. Pero hindi dahil nga affected ang lahat. Actually, bilang nag-aaral ng tax, naiintindihan ko kung saan nanggagaling. Kasi, power to taxation is, inherent power siya. Parang natural na meron Natural na yun lang meron. sa isang bansa. Ang akin lang siguro yung balance. I understand na kailangan natin ng revenue para matugot ang tawag dito, ma-finance yung program na ginagawa ng government kasi para din naman yun sa Pilipino. Pero siguro balance rin sa mga taxes din na binabayaran ng taong bayan at kung worth it ba yung binabayaran ng taong bayan para mapunta dun sa mga programs na sinasabi din nila. Kumbaga, kung mataas yung binabayaran ng taong buwis, ano ba yung mga insentibo Yes. at mga programa na nakukuha natin para mapantayan yung taas na yun? Kasi kung, for example, ito yung buwis na binabayaran ng tao, little to none yung Yes. nakukuha. Yes. Nang hindi lang marginalized people kasi syempre, yung revenue na nakukuha ng government by taxes, hindi mo pwedeng ilaan lang yun sa mga Iba't ibang bagay, marginalized or sa mga basta-basta. specific. Or- Kailangan at least almost all na Filipinos mararamdaman ba na may patutunguhan yung mga taxes na binabayaran ng taong bayan sa government. Kasi, di ba yan yung inaano natin Isa sa mga naririnig natin ngayon na sinusubukang ipasa mismo na tanggalin muna ang excise tax. Di ba?
Saan ba saan ba kumakambyo ang extra taxes mismo? Sa exercise, sorry. Sa Diba? Sa mga Sa mga pagkain. pagkain. Sa mismong gasolina. Oo, kaya Diba? binaba. Lahat. Lahat yan. Pero bakit hindi natin nagagawang tugunan? Kaya nga kung wala tayong tugon pagdating sa ganitong usapin, bakit hindi mabigyan ng pagkilala na taasan ng mga sahod ng mamamayan? Tinaasan daw 20 pesos. Aanhin mo. Ito na lang ang usapan natin. Barya na. Bata ako, papel pa yan. Hindi ba nakabili Ito ng na lang ang kwarneto? usapan natin. Kailan nilabas ng gobyerno ang huling balita nila tungkol sa halaga ng piso? Last week lang ata. Ano ang halaga ng piso? 0.75 cents. See? Lumalabas doon mismo na kung ang piso, nakikita natin ang diferensya sa halaga ngayon, kung ano na lang yung mismong value niya, bakit yung mismong mga sahod ng magagawa hindi magawang tugunan? Pag nagkaroon tayo ng mga global crisis na ganito, meron nga tayong additional na solusyon, pero hindi mo nga nararamdaman. 'Di ba? Natatagalan tayo. Sabi nga nila ba, there's no perfect leader pagdating sa ganitong klaseng mga problema. Hindi natin kailangan ng perpektong leader. We need someone or a group of people na handang tugunan ng problema literally and figuratively. Hindi lang basta pang band-aid ng mismong sa mga problema. Kasi ito yung mga nagiging sakripisyo ng mga manggagawa. Mula umaga hanggang gabi, yung iba dyan, ilang trabaho pa, sinusubukan. Buti pa, sa ibang bansa, pag nagtrabaho ka ng 3 beses, alam mong bawi ka. Dito sa atin, hindi mo nga kaya. Kasi sa isang trabaho, kulong ka na kagad ng ilang oras. Doon ka mismo nakatali ng ilang oras. Tapos, lalaban ka pa sa pag-uwi mo ng 2-3 oras o minsan 4 na oras dahil sa ipit mo sa traffic. Hindi na natin ngayon sinasabi mismong main problem natin ng traffic kasi nga lagi natin sinasabi, gawan mo ng solusyon yan ng pangsarili. Kasi kung aantayin mo yung mismong gobyerno solusyon, ilang taon na ang nagdaan. Grabe yung transportation, no? 'Di ba? Nakita natin ngayon ang epekto. Yeah. 'Di ba? Ngayon ka mo, wala nang transportation. Rotation. Nakakatawa kasi nung nag-drive din ako papuntang Badang, sobrang luwag talaga ng daan. Miski mga private cars na ito na, private cars na, hindi na sila yung nagko-commute. Hindi na rin nila gustong magbiyahe. Dahil sa ganong I effect. think yun dapat i-revisit din ng namumuno sa atin. Na parang ang thinking kasi before, ang pinagtotoonan nila ng pansin when it comes to the transportation sector is mga PUJs, PUB, mga public utility vehicles. Yun yung gusto nilang i-consolidate. Pero nung nakita natin na most na mga private cars, ayaw na nilang bumiyahe kasi sobrang taas ng gasolina. Nakita natin na ang laki ng tulong ng mga public utility vehicles natin, mga jeepneys, FX, UB Express. Kasi yun yung lifeline ng mga most na magagawa natin Hindi ka naman, most na mga magagawa natin ay middle class. Yes. Hindi talaga. 'Di ba? So, wala silang other means of transportation para makapunta sa lugar na pupunta nila, kundi yung mga vehicles na yon na publicly available at ginawa talaga for public transportation. May nakakatawa nga akong kasi yung tita ko, may kwento nga na may isang company na nagbibigay ngayon ng 20 pesos per day na transpo allowance. Para daw, saan? Para sa parking. Assuming na lahat pala may Sasakyan. Kasi, sorry guys pero yung 20 pesos na yun, hindi yun kasya ng 2 jeep. Di ba? Kung magko-commute ka at hindi ka magpa-park. Magkano ngayon ang regular rate? Nasa 13, 14? pa rin. 13? So, yung 20 pesos mo, isang jeep ka lang. Kung yung Tapos the rest, lumakad ka na. Para very nga yan kung yung pamasahe mo nga sa jeep nagmamahal, tumataas. Pero yung mismong sistema ng mismong pagbibigay pasahod, walang nagaganap. Isa pa yan. Kasi parang ang nagiging, parang generation determiner natin sa Philippines, for example,
yung presyo na naabutan mong basic fare sa jeep. Yun yung mostly ko nakakita sa ano eh, sa Facebook, sa social media. Ano yung naabutan mong basic fare sa jeep? Magsasabi 0.5 cents, centimo, naabutan nila centimo. Nabutan ko pa. talaga sa is. 5. Ako, Nabutan mo sa 7 is. pesos. Ako Nung nabutan ko eight. natuto akong mag-commute. So parang makikita mo ngayon, magtataka ka at maaawa ka sa mga jeepney drivers natin. Yes. Ang hinihingi lang nilang dagdag. Piso. Piso lang yung hinihingi nilang dagdag. Yun nga ang problema. Ito yun hindi ako sa nag-ano. Yun yung sinasabi ko eh. Gusto mong maawa sa kanila din. Pero paano din yung mismong tao na kaya nga piniling sumakay dun eh. Para makamot. Kasi ito na lang yung nakikita niyang solusyon para matugunan din yung mismong pangangailangan niya. Diba? Kaya ako pinipili na sumakay sa isang public utility vehicle mismo. Kasi ito yung mismong sa akin, magtutugon doon sa mismong agaw buhay kong sahod. Diba? Kasi kung karamihan sa atin, let's be honest, ang pinambabayad mismo sa utang ay utang na din. Kaya patuloy na nababaon ng iba. Yun ang pinakamalupit na katotohanan. Wala ka pang sahod, may expenses ka na. Diba? Abonado ka pa. Tsaka di pa pinapanganak yung ibang, yung sunod na generation sa atin, may babayaran na sila agad na utang. Imagine mo kung ang bilihin ngayon, or hindi, pamasahe na lang. Imagine mo kung ang pamasahe ngayon 13 or 14. Paano kapag ka nanganak na tayo sa next generation? Mga 20 na. Nasa 20 na, no? Yun yung pinaka nakakaawang problema at mismong mga na current situations ngayon. But panoodin muna din natin yung mismong Yes. ilan sa mga ginawa naming interview sa ilang manggagawa mismo. Yes. Ano nga ba yung mismong pinagdadaanan nila? Ano nga ba yung sakripisyo din nila higit sa lahat? We just, speak from our own Personal perspective and own experiences. Pero we cannot speak for all. Kasi we have different professions or sectors, 'di ba? Yung mga jeepney drivers, yung mga nagtitinda, mga construction workers. Iba yung mga na-experience nila sa na-experience and now-observe namin. So that is why nagkaroon kami ng interview sa mga iba-ibang manggagawa na Pilipino. Siyempre, Pilipino. Kasi nasa Pilipinas tayo, di ba? Gulat ka naman, mag-interview tayo ng taga-ibang bansa. So, yun. So, right now, please watch this. Talagang ramdam. Nararamdaman talaga sa araw-araw. Kahit na sabing may patutungan, wala talagang kailangan kasi may pinag-aaral kang mga anak. Mga pangangailangan sa araw-araw. Talagang kahit pagod, laban. Para ho sa akin, makabuluhan yun kasi binigyan ko ng time yung trabaho ko. Mahalaga ho sa akin yun. Kasi nagtrabaho ako para kumita. Ibig sabihin, binibigay ko yung oras ko para sa trabaho ko dahil ako, kapalit nun ay may bumabalik sa akin na magkakaroon ako ng kita doon at kabuuan ng sweldo. So, mahalaga po yun sa akin. Kabuluhan, lalo pag nakakatulong sa mga pasahero. Iba niyan, medyo ang ibang pasahero naman ay nahirapan dahil nga sa iba. Kagaya nito, walang bus dahil nga sa pagtaas ng langis. Kaya kakaunti na ngayon ang mga bus na bumiyay. Imbis ang bumiyay ay 4, nagiging 2 na lang. Bakit ka mo? Nahirapan sila magbiyahe na pag 20 piraso. Hindi na matutuloy dito yan. Dahil alam nila, hindi abot ang gasolina. Crudo. Kaya imbis na ang bus ay bumiyay 4, nagiging 2 na lang. Ginagawa nila, tinatransfer na lang para makatulong sa ibang kumpanya. Oo naman, siyempre. Kasi pag hindi naman kami gumawa, katulad yan, importante, kailangan may makita. Kailangan gumawa. Kailangan gawin talaga. Hindi po pwedeng hindi gagawin. Kahit di kaya ng katawan namin, pwede. Gagawin talaga.
Meron naman. At least, kahit pa paano, kumikita pa rin sa araw-araw. Meron po. Kasi yung ginagawa ko, pag yung ginagawa ko katulad nito, abang ginagawa ko, masaya ako. Kasi pag nabenta ko, dagdag pang gastos sa mga anak ko nag-aaral. Oo naman. Kasi unang-una, yung dahilan kung bakit nagpapakahirap ako dito dahil una sa pamilya. Pangalawa, para sa sarili ko. At para din sa future ng buong pamilya ko. Tapos, dahil nga nung ma-assign ako dito, from SM kasi, natuwa ako na dito ako na-assign sa San Felipe kasi naging dual yung pagsisilbi ko. Una sa pamilya, pangalawa kay Lord, di ba? Kumbaga naging komportable ako dito sa San Felipe bilang isang manggagawa. Yes, may say naman yung bawat ginagawa namin eh. Araw-araw naman napapagod. Pag napapagod lang naman kami, nagpapahinga. Yun lang ang ginagawa namin. Kasi kailangan din naman magpahinga para bukas makabiyahe ulit. Kasi yung talagang gusto ko yung magandang kinabukasan ng mga anak ko. Bigay ko yung the best. Talagang kahit pagod na, abad. Kasi pag sila yung sila yung hahamon sa araw-araw. Ang pinaka number one ho talagang dahilan para sa mga anak ko, kapakanan nila na yung para sila makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ako mismo na hindi ako nakapagtapos sa mataas na antas ng pag-aaral. Mas gusto kong hindi nila maranasan yon na habang buhay na sila maghihirap o dumaan sa mga pagsubok na mabigat dahil lang sa kakulangan sa employment. So, yun ang dahilan kung bakit ako hindi sumusuko para maibigay ko yung pangangailangan ng mga anak ko sa pag-aaral. Gusto mo nang sumuko dahil nga sa kapaguran. Pero sa ganitong may pamilya, lalo na malilit ang mga anak mo, kailangan talaga laban kung laban. Hindi ka pwedeng sumuko. Pangarap, daharap matuloy. Kasi kung susuko ka, patay. Wala kang pangarap, di ba? Kaya maalaman mo yun sa amin eh. Pangarap kasi, katulad niya, pangarap kung matapos namin yan. Para makita ng finish product, makita ng boss namin. Uy, okay, good. Kahit good ka na, di ba? Ano suko? Ganun lang. Sa ngayon, hindi ko pa naisip sumuko kasi yung bunso ko nag-aaral pa. At least, makakagraduate niya sa June 5. Tourism ang kinuha niya. Kaya yung pagod mo, wala rin pag naiisip mo yun. Pag minsan naisip ko na pagod na ako, tapos yung kayod na kayod, walang patutunguhan. Pag nakita ko yung mga anak ko, dun ako nagkakaroon ng lakas na di pwede ako sumuko. Kasi yung pagod ko, balang araw, yung mga anak ko ang magpapatuloy. Same lang din yun doon, nandun yung pamilya. Pero dahil tumatanda na tayo, kailangan natin mag-impok para sa akin sa sarili at para sa aking pamilya rin na umaasa sa akin na balang araw na sa pagtanda natin may naipon tayo para dun sa sandaling magkaroon tayo ng mga karamdaman, may mahugot tayo. Kumbaga may maisuporta tayo. Alam naman natin walang libre sa buhay natin. Kahit nga namatay na tayo, may bayad pa rin. Kaya napaka-importante na magsumikap tayo habang kaya pa nating magtrabaho. Kaya walang dahilan para sumuko tayo. Bagay, siguro yung sobrang pagod na, napapaisip lang. Pero at the point na mapagod ka, magpahinga ka, mamamatay tayo sa gutom pag hindi tayo hanap buhay. Siguro pahinga lang. Siguro pag pagod na, magpahinga ulit. Ganun lang. Ganun lang ginagawa ko. Pahinga lang. Kung sobrang pagod na talaga. Kasi ganun talaga, nararanasan natin yun. Hindi naman pwedeng huminto tayo.
Huwag susuko. Laban lang. Talagang ganun eh. Kasi pag sumuko, parang inamin mo talo. Pero hanggang lumalaban, may pag-asa na manalo. Bilang ako na ho ang pinaka-example, gusto kong sabihin na kung ano man yung ating mga pinapangarap at adhikain sa buhay, huwag ho tayong mawala ng pag-asa at sumuko kasi siguro naman balang araw, matutupad din yung ating mga pangarap basta ipagpatuloy lang natin kung anong ating makakayanan. So, sa madaling sabi po, lahat siguro ng ating makakayanan ay ituloy lang po natin nang may pananalig sa kung may kapal. At siguro ang lahat ng iyon ay pagkakaloob sa atin sa tamang panahon. Panghihinaan ng loob, hindi siguro. Kasi nasa taas, doon ako sa taas humingi ng power eh. Lahat ng ano ko, nandun lahat eh. Lahat ng talent ko sa kanya nanggagaling. Kaya hindi ako pwedeng sumuko. Pero kahit ano man, hindi niya pa rin ako tutulog, hindi niya pa rin ako pababayaan. Susuportahan ko siya sa pamamagitan ng pagtulong. Or kung wala akong may tulong na pinansyal, alalayan ko siya bilang sa salita, sasabihan ko siya kung bakit kailangan mo sumuko. Sa panahon ngayon, kailangan maging matibay ka, di ba? Para rin sa pamilya. Halimbawa, may ginagawa ka na gusto mong sumuko, pero huwag mong sukuan, humingang malalim. Kasi mawawala din yun. Tapos yung pangarap mo, kung hindi mo man maabot, yung mga anak mo ang aabot nun. Sa anak ko, 7. Imposible wala man makakarating sa 7 na yun na kahit isa. I-encourage ko sila na pahalaga natin na habang may trabaho tayo, pagsumikapan natin na maging mahusay tayo, i-improve natin kung ano yung mga pagkukulang natin. Unang-una, pangalagaan natin yung sarili natin na magampanan natin yung pang-araw-araw nating hanap buhay. Siguro sabihin ko lang sa kanya, naranasan mo yan kasi pagod ka. Pahinga ka lang. Lagi lang yung sa una, pangalawa, ganun lang. Lahat naman tayo napapagod eh. Pag naranasan mong pagod ka, pahinga ka lang. Huwag kang gagawa ng iba. Siguro, naiisip niya siguro gumawa ng iba. Sobrang pagod. O kaya, bakasyon ka muna. Rest ka muna. Kasi pagod. Ganun lang ginagawa ko.